Lahat ng tao ay naghahangad ng buhay na walang hanggan. Ngunit kung ang buhay na walang hanggan ay kailangang ipagpalit sa dugo ng iyong minamahal, ano pa ang silbi ng batas ng langit? Ang sumusunod ay nananatiling mortal, ngunit ang lumalaban ay magiging Diyos. Ngayong araw, dudurugin ko ang mapagpanggap na langit na ito. Bawat piraso ay kinukuha sa atin. Hindi man lang sapat para ipagpalit sa isang mangkok ng lugaw. Ngunit iyon lang ang tanging pag-asa natin para makakuha ng gamot. Ibalik mo ang aking tainga. Kunin mo na, basura lang naman yan. Itinuturing mo pa talagang kayamanan. Salamat po, Katie Walalio. Salamat po, Katie Walalio. Warner, konting tiis na lang. Kapag nalampasan natin ang taglamig na ito, ang sakit mo ay may lunas na. Aba naman, hindi ba't ito ang ulol na aso ng Zayipik na si Lu Yuan? Senior Wang. Pagpupugay po sa inyo, Senior Wang, at sa inyong dalawang kasama. Nasaan ang alay mo para sa buwang ito? Huwag mong sabihing hindi mo alam ang patakaran. Senior. Naibigay ko na po ang lahat ng aking spirit stone para sa buwang ito. Wala na po talaga akong natitira kahit isa. Wala. Pero nakita kitang may palihim na itinago. Gusto mo ba yung solohin? Nagkakamali po kayo, Senior Wang. Hindi po iyon isang kayamanan. Kalahati lang po ito ng inaamag na tinapay na dala ko. Itinago ko lang po dahil baka maging basang-basa at masira. Ang isang kagalang-galang na senior na tulad ninyo. Paano ninyo magugustuhan ng maruming bagay na ito mula sa mundo ng mga mortal? Ito po ay nakuha ko kagabi sa gilid ng bangin. Isang mahiwagang halaman na napites ko. Gagamitin ko sana ito para gamutin ang aking mga sugat. Pero dahil kailangan ninyo ito, Senior, buong puso ko po itong iniaalay sa inyo. Isang mortal na walang kahit anong spirit root. Ang naglakas loob na kumuha ng halaman sa lugar na puno ng nakalalasong apoy. Ha ha ha. Talagang isa kang hamak na aso. Ay. Nalagyan ng dugo ng aliping ito ang aking kamay. Senior, huminahon po kayo. Hindi karapat-dapat na magsayang ka ng galit sa mga hamak na mortal na yan. Siya nga pala, ngayong araw ay lumabas na sa kanyang pag-iisa si Elder Wei Wukyong ng Inner Sect. Naramdaman niya ang pambihirang enerhiya ng tayin sa nayo ng mga mortal sa paanan ng bundok. Kaya naman bumaba siya roon para maghanap ng bibihirang talento. Enerhiya ng tayin. Tama, ang kasanayang zuanyi ni Elder Wei ay kasalukuyang naiipit sa huling yugto ng kanyang pagsasanay. Kung makakakuha siya ng isang mortal na babaeng may katawang tayin para sipsipin ang enerhiya nito, siguradong mabilis niyang mararating ang antas ng Golden Core. Gagamitin ng isang mortal na babae para sipsipin ang kanyang enerhiya, ang mapili ni Elder Wei. Hindi ko alam kung swerte ba yon o isang malaking sumpa para sa kanya. Siyempre, malaking swerte yon. Ang isang hamak na mortal, magiging sisidlan ng kapangyarihan ng isang immortal na master. Isang napakalaking biyaya na yon para sa buong lahi niya. Balita ko, doon daw yon sa isang mahirap na lugar sa paanan ng bundok na tinatawag na Nayo ng Changlin. Nayo ng Changlin. Enerhiya ng Taiyin. Tuwing bilog ang buwan, si Warner ay nanginginig sa ginaw na tila nahuhulog sa yelo. Sabi ng manggagamot, lason daw ng lamig ang dahilan. Posible kayang hindi yun lason ng lamig, kundi ang katawang Taiyin. Ha, sobrang hirap at baon sa dusa ang nayong iyon. Kaninong anak na babae naman kaya ang mapapansin doon? Talagang napakaswerte ng pamilya niya kapag nagkataon, Og.
Og. Hintayin mo ako. Waner. Hintayin mo ako. Lolo Wang. Tia Taba. Ahuang. Ang anak ni Taizo. Bakit? Bakit humantong sa ganito ang lahat? Waner. Napakalaking pagsasayang ng pambihirang regalo ng langit. Isang hamak na mortal na babae, hindi marunong magpahalaga sa kabutihan ko. Ang mapili ng isang katulad ko, ay isang biyayang dapat niyang ipagpasalamat sa kanyang mga nakaraang buhay. Ngunit nagawa pa niyang wasakin ang sarili niyang puso. Napakalaking kahangalan. Dahil sa kanyang ginawa, sinira niya ang pundasyon ng aking kapangyarihan. Kaya naman, ang buhay ng lahat ng mga hamak na mortal sa nayong ito ang magsisilbing kabayaran. Winakasan niya ang kanyang sariling buhay sa pamamagitan ng pagwasak sa kanyang puso, para lang pasabugin ang enerhiya ng Taiyin. Ang tanggang batang ito. Bakit mo nagawa yon? Dalawa. Huwag kang matakot, nakuha ko na. Nakuha ko na ang mahiwagang gamot para sa'yo. Waner, pakiusap, idilat mo ang iyong mga mata. Tingnan mo ito. Ito ang mahiwagang gamot, kaya nitong linisin ang iyong katawan at alisin ang malamig na lason sa iyo. Inumin mo ito at gagaling ka na. Pag nainom mo na ito, hindi ka nagiginawin. Ipapakita ko pa sa iyo ang ganda ng mundong nasa labas. Waner, pakiusap, idilat mo ang mga mata mo. Ibukas mo ang iyong bibig. Inumin mo na ito. Kapag nainom mo ito, mawawala ang lahat ng sakit. Nandito ako, Waner. Nandito lang ako sa tabi mo. Malinis si Waner. Walang bahid dungis. Hindi ko hinayaang madungisan ako ng mga immortal na iyon. Alam ko, alam ko. Ang aking Waner ang pinakamalinis. Si Waner ang pinakamalinis at may pinakamagandang puso sa buong mundo. Ikaw naman. Kailangan mong mabuhay ng masaya at matagal. Masisira ang mahiwagang gamot kapag inilagay lang sa kahon ng walang sapin. Pero kung may sapin na tela, hindi na ito mayayanig at masisira. Ano ba itong binuborda mo? Orchideas ba yan? Akala ko putik, eh.
Kapag natutunan ko na magborda ng maayos, bubordahan ko rin ng ganyan ang mga damit mo, Kuya Yuan, ha? Hihintayin ko yan. Patayin sila. Ang marinig ang mga salita mo ay napakasarap sa pakiramdam. Kahit anong mangyari, gusto ko lang na maging maayos ka. Hindi. Hindi pa patay si Wanner. Bata, ano yung hawak mo? Oh, hindi maaari. Ang kakaibang kapangyarihang iyon. Parang lalamunin ng lahat. Walang duda. Ito ang banal na kagamitan mula sa kabilang mundo na matagal nang nawawala. Ang bato ng panahon, paano nagkaroon ng isang hamak na mortal ng ganyang sinaunang banal na kagamitan? Mukhang hindi naman pala sayang ang pagpunta ko rito ngayon, may mapapala ako. Ibigay mo sa akin ang batong iyan. At hahayaan kong manatiling buo ang bangkay mo bilang awa. Matigas talaga ang ulo mo. Ibigay mo sa akin yan. Hindi mo kayang protektahan at hawakan ng ganyang kapangyarihan. Ibigay mo sa akin at palalampasin ko ang buhay mo. Kailangan kong patagilan ng oras, kahit kaunting sandali lang. Mas malaki ang tsansa ni Wanner na mabuhay. Antayin. Sa wakas, nagpakita rin. Walang ingay siyang lumalapit.
Isang tuyong sanga lang, sapat na para wasakin ang proteksyon ng aking mahiwagang liwanag. Ang antas ng lakas na ito. Hindi bababa sa rurok ng foundation stage. Sino ang nariyan? Nakatatanda. Mukhang lalong tumatalas ang pang-amoy ng mga aso ng alyansa ng Heavenly daw. 鼻子倒是越来越灵了。 May maling pagkakaunawaan lang po, nakatatanda. Ako po ay isang panlabas na tagapamahala lamang ng alyansa ng Heavenly daw. Inutusan lamang kaming bumaba ng bundok para hulihin ang mga demonyo. Hindi ko po alam na narito ang nakatatanda. Patawarin niyo po kami sa aming kawalan ng galang. Sana po, alang-alang sa pangalan ng alyansa ng Heavenly daw, ay patawarin niyo na kami. Pangalan niyo, hahaha. AAAARG. Ay tetayre ko ang walang kwentang buhay mo, kaya lumayas ka na. Sabihin mo sa pinuno nyo na ang laro tungkol sa Taiyin ay tinatanggap na ng Niming Pavilion. Kung sinong hindi takot mamatay, hanapin nyo ako sa hilagang lupain ng kamatayan. Mga tauhan ng Niming Pavilion, kailangan nating tumakas. Kailangan nating tumakas ngayon din. Ha? Ha? Ang pag-aari ng Panginoon ng oras. Paano ito napunta sa mundong ito? At bakit naman? Pumili ito ng isang mortal para maging host nito. Ang Panginoon ng oras. May nakasulat na mga tala tungkol dito sa Niming Pavilion. 10,000 taon na ang nakalilipas bago siya pumanaw, may iniwan siyang mga salita. Hahatiin ko sa dalawa ang aking pinagmulan ng kapangyarihan. Ang isang bahagi ay papasok sa reinkarnasyon para hanapin siya. At ang isa namang bahagi ay mananatili sa mundo ng mga mortal para hintayin siya. Kaya naman pala ang bahaging naghihintay sa kanya 他的本源， ay walang iba kundi ang Suiyugui. Ang dalawang sinaunang banal na sandata na nagpakita ng magkasabay. Mukhang sa larong ito, walang pagpipilian ng Niming Pavilion kundi ang sumali. 不可了， Bata, bumitaw ka na. 放手吧。 Nawasak na ang mga daluyan ng dugo sa puso mo, at ang enerhiya ng Taiyin ay lumalamon na sa katawan mo. Patay na siya. 是个死人了。 Ang batong hawak mo 石头 ay pansamantalang pumipigil lang sa paglalaho ng kanyang kaluluwa. Hindi nito mailigtas ang kanyang buhay. One Air. Hindi siya patay, ngumiti siya kanina. 笑了， Nakita ko, buhay siya. 没死 Ang kalagayan niya ngayon 状态， ay tinatawag na nananatiling kaluluwa, kung hindi dahil sa batong iyan sa iyong kamay, na pumwersang nagpabago sa daloy ng oras at espasyo sa paligid mo, upang atali ang huling hibla ng kanyang kaluluwa, ay tuluyan na sanang naglaho ang kanyang kaluluwa. 被破散了。 Ngunit, pansamantalang lunas lamang ito para may salba siya. 救他！ Basta mailigtas mo lang siya. Sa iyo na ang buhay ko. Sa iyo na ang kaluluwa ko. Kahit gawin mo akong alipin. Kahit nais mo akong maging sisidlan ng iyong kapangyarihan, gagawin ko. Kahit pautusan mo akong patayin ang lahat ng immortal sa langit, gagawin ko pa rito. Iligtas mo siya. Hahaha, patayin ang lahat ng immortal sa langit. 上的仙人
Sa isang tulad mong walang kahit katiting na kapangyarihan, at may baradong daluyan ng lakas. Isang inutil na katawan. Alam mo ba kung gaano kataas ang langit? 有多高？ At kung gaano kalakas ang mga immortal? Sa bagay, sa mundong ito ng 苍 kangmang, 茫界， matagal nang walang nakikitang baliw na tulad mo, 连命都 na handang itapon maging ang sariling buhay. Dahil pinili ka ng sagisag ng Panginoon ng oras, 选择了你， ang larong ito ng tadhana, ay tatanggapin ko para sa bulwagan ng 可 Niming. 接了。 Hindi ko pwedeng ipikit ang aking mga mata. Hindi ko pwedeng ipikit ito. Dahil sa sandaling ipikit ko ito, matutulad siya sa nangyari sa nayo ng Changlin. Maglalaho siya na parang mga kristal ng yelo na tinangay ng hangin. Ang buhay niya ay pansamantalang ligtas na. Sala. Salamat. Hindi iniligtas ng matandang ito ang buhay niya para lang sa pasasalamat mo. Ang sagradong katawan ng Taiyin ay sadyang napakadalang makita sa buong kasaysayan. Ang enerhiya ng Taiyin sa loob ng kanyang katawan ay ang pinagmumula ng pinakamatinding lamig at kadiliman sa buong mundo. 本源之力， Kapag tuluyan ng nagising ang kapangyarihang ito, 完全觉醒。 hindi lang nito kayang gawing yelo ang lahat ng bagay, kundi kaya rin itong pigilin ang takbo ng oras at ang mismong tadhana. Iyan ang dahilan kung bakit ang mga mapagkunwari sa alyansa ng Tiandaw ay nakatitig sa kanya na parang mga langaw na nakaamoy ng dugo. 盯上他， Ipinagmamalaki ng alyansa ng Tiandaw na sila ang kumakatawan sa kalooban ng langit at sila raw ang may kontrol sa kaayusan ng buong kalangitan at kalupaan. Pero ang totoo, isa lang silang grupo ng mga sakim na magnanakaw. Naghahanap sila kahit saan ng mga taong may kakaibang katangian tulad niya para sipsipin ang kanilang orihinal na lakas at lampasan ang sarili nilang mga limitasyon. Kapag nakuha nila siya, ipigay nila ang huling patak ng kanyang dugo at lakas. At mas gugustuhin pa niyang mamatay kaysa mabuhay ng ganoon. Kung ganoon, paano naman ang santuaryo ng Niming na pinamumunuan ninyo, Senyor? Alam kong walang kaligtasang dumarating ng walang dahilan sa mundong ito. 就说 Ha 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 ha. Ang santuaryo ng Niming. Kami ay mga taong tinalikuran na ng 我 langit. 是一群被天道遗弃、 Mga baliw na isinumpa pa nga. 的疯子。 Hindi namin hangad ang buhay na walang hanggan. Hindi rin namin gustong umakyat sa langit. Ang tanging layunin namin ay ang hilahin pababa ang mapagmataas na alyansa ng Tiandaw mula sa kanilang altar ng pagkukunwari 拉下来， at gawa ng malaking butas ang mapang-ipang langit na ito. 捅出一个窟窿。 Naglagay ako sa kanyang katawan ng selyo ng pagkulong ng kaluluwa at pagbago ng tadhana para pansamantalang pigilan ang epekto ng ganting pinsala. Pero ang selyong ito ay makakatagal lamang ng 1 taon. 1年，不错。 Pagkalipas ng 1 taon, tiyak na mawawasak ang selyong ito. Kung hindi natin mahahanap ang paraan para tuluyan itong maiselyo, o paraan para makontrol niya ang kapangyarihang ito, magiging isa siyang halimaw na walang ibang alam kundi ang pumatay. Dadalhin ko siya sa pinakapunong himpilan ng santuaryo ng Niming. Doon ay may pinakamalawak na koleksyon ng mga sinaunang aklat at ang pinakamahuhusay na dalubhasa sa Forma Sion. Doon lamang may katiting na pag-asa na mailigtas siya. Sasama ako sa kanya. Ikaw, anong magagawa mo 去 roon? 了能做什么？
Haharangan mo ba ang mga talam para sa kanya, o gagamitin mo ang iyong katawan, na isang walang silbing mortal at wala man lang kahit unang antas ng kapangyarihan, para labanan ang pagtugis ng alyansa ng Tiandaw? Bata, ang pinakawalang silbing bagay sa mundong ito, isang walang saysay na pagmamahal lamang mula sa isang mahina, walang puwang sa tadhana mo ang mga walang silbi. Isinasama ko siya dahil nagtataglay siya ng banal na katawan ng buwan. Siya ay isang natatanging pyesa na magagamit laban sa kapangyarihan ng langit, isang piyesa sa laro. At ikaw naman, ay walang anumang halaga para sa isang matandang tulad ko. Kaya kung pumatay, wala man akong kapangyarihang espiritual, at kahit isinumpa ang aking tadhana, hindi ako takot mamatay. Kaya kung maging talam na gagamitin mo, bibigyan kita ng 3 araw para mag-isip. Kung gusto mong maging talam ko, mag-isa kang maglakad pabalik sa lambak ng Qing mo. Babalik. Sa lambak ng Qing mo, nakita na ni Wei Wujo ang mukha ko. Hindi ba't parang nagpapahuli na ako niyan? HMPH. Sa tingin mo ba ay may lakas pa siyang asikasuhin ka? Ang bahid ng enerhiya ng kamatayan na iniwan ko sa kanya ay sumaire sa halos kalahati ng kanyang lakas at nagpaikli sa kanyang buhay. Kung hindi siya magkukulong ng 3 hanggang 5 taon para magpagaling, hindi siya makakalabas doon. Kahit na gustuhin kanyang hanapin, wala na siyang kakayahan para gawin yon. Sa mata ng sekta, ang mga namatay sa baryo ng Changlin ay mga walang halagang langgam lamang. Dahil winasak nila ang iyong baryo, wasakin mo naman ang kanilang pinagmulan. Tapakan mo ang sagisag ng pinuno ng lambak ng Qing mo. Doon mo lang mapapatunayang may karapatan kang tapakan sila. Ito na ang huling sandali ng buhay mo bilang isang mortal. Magpaalam ka na ng maayos sa kanya. Patawad. Wala akong silbi. Ang inipon ko sa loob ng 3 taon na gamot sa paglilinis ng katawan. Ngunit, hindi pa rin nakatulong para maprotektahan ka. At hindi ko rin naprotektahan ng ating baryo. Nung banal na katawan ng buwan ang sinasabi nila, hindi ko maintindihan. Ang alam ko lang, ay ikaw ang tanging hanggal na batang babae na nagbigay sa akin ng kalahating mangkok ng mainit na lugaw sa gitna ng nyebe. Paano ako mapapanatag niyan? Ang mga immortal na iyan, walang kahit isa sa kanila, ang mabuting nila lang. Ginagawa ka lang nilang kasangkapan para sa sarili nilang lakas, kapag wala ako sa tabi mo. Sino na ang magpoprotekta sa iyo sa mga palihim na atake? Kaya naman, kailangan kitang hanapin. Sa loob ng 1 taon, papatagin ko ang lambak ng Qing mo. Ang sino mang nangangahas na saktan ka. Papatayin ko silang lahat ng walang tira. Hintayin mo ako. Babalik ako para sunduin ka. Walang sino mang makakapigil sa akin.
Supulan mo ang pagnanasa mong pumatay. Unti-unti. Pigilin mo ito. Sinong walang isip na hayop ang humaharang sa daan sa labas? Hindi mo ba alam na nagpapahinga ako ng tahimik dito? Teka. Aba, ikaw palang bastos na bata ka. Nawala ka ng buong 4 na araw. Akala mo ba ang bundok ng mga utusan ay isang bahay tuluyan na pag-aari ng pamilya mo? Akala ko nga ay nabulok ka na sa kabundukan. Magsalita ka, saan ka nang galing? Kuya Leo, pakiusap, huminahon po kayo. Kuya Leo, maawa po kayo sa akin. Ang aba ninyong lingkod. Bumaba lang po ako ng bundok para maghatid ng gamot, kaso po, naabutan ako ng malakas na pagguho ng yelo, at nakulong po ako sa loob ng isang kuwebang bato. Halos mamatay na po ako sa ginaw doon. Buti na lang po, nakaligtas ako hanggang sa tumigil ang pag-ulan ng yelo. Nagmamadali po akong gumapang at tumakbo pabalik dito. Kahit isang saglit po ay hindi ako nag-aksaya ng oras. Pagguho ng yelo. Matibay pala ang buhay mo, ha? Pero dahil hindi ka naman namatay, paano mo babayaran ang 4 na araw na trabahong nasayang mo? Pababawiin ko po. Magtatrabaho po ako gabit araw ng walang pahinga. Sisiguraduhin ko pong malilinis ko ang lahat ng dumi mula sa mga tableta. Kani-kanina lang, may nag-utos mula sa Intersect. Kailangan linisin ngayong gabi ang nakalalasong likido mula sa pangatlong hernong gumagawa ng tableta. Napakatindi ng lason niyan. Kapag nadikitan niya ng isang utusan, patay agad. Kaya ikaw ang pumunta. Gapangasiwang Leo. Mamatay po ako niyan. Ayaw mo. Kung ayaw mo, mamamatay ka ngayon din, mamili ka. Ako po. Pupunta na ako. Maraming salamat po, tagapangasiwang Leo, sa hindi nyo pagpatay sa akin. Mabuti naman at alam mo ang lugar mo. Mamayang hating gabi. Pumunta ka sa bangin ng mga sirang alkaymaya sa likod ng bundok para kunin sa akin ang susi ng 3 hurno. Kapag nahuli ka kahit isang saglit, babaliin ko ang mga binti mo. Buisit na alipin, bakit wala pa siya rito? Wala ka talagang galang, gusto mo na bang mamatay para paghintayin ako? Heto ang susi, kunin mo at lumayas ka na para maglinis. Nako, patawad po, napaka-inutil ko. Nanigas lang po sa lamig ang aking mga kamay. Napakawalang silbi talaga. Lu Yuan. Naghahanap ka ng kamatayan. Ha 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 ha. Ha ha ha. Para sa isang mortal na walang espiritual na ugat. Napakalinis at kahanga-hanga ng paraan mo ng pagpatay. 干净的让人惊艳。Ling Chen.
Isang panlabas na alagad ng lambak ng Qingmo. Karaniwang hindi siya nagpapansin. Pero nakita ko na siyang nagsasanay ng espada. Ang bawat pag-unday ng kanyang espada ay may bitbit na galit na tumatagos hanggang buto. Nakita mo. Nakita ko ang lahat. Ginamit mo ang pagpapanggap na mahina para makalapit at sinelyohan ng kanyang lalamunan ng nakalalasong pandikit ng apoy upang hindi na siya makagawa ng kapangyarihan o makahingi ng tulong. Napakalupit at napakatumpak ng iyong pagkalkula at naging labis na malupit ka rin sa iyong sarili. Kinalkulo mo pa nga na nandito ako. Araw-araw, tuwing hating gabi, pumupunta ka sa bangin sa likod ng bangin ng mga sirang alkaymaya para mag-ensayo ng espada. Ganoon ang ginagawa mo sa loob ng 3 taon ng walang laktaw. Dahil papatayin ko siya sa oras ng hating gabi. Alam kong hindi ko ito may tatago sa'yo, kaya... Sinadya mo ba itong ipakita sa akin? Pinatay ko siya para sa sarili ko. 为了我自己， Nagkataon lang na nakita mo ito. 申辩。 Hindi ka ba natatakot na patayin kita para manahimik ka? O kaya isuko kita sa bulwagan ng disiplina? Hindi mo gagawin yan. Dahil katulad din kita. Suklam na suklam ka rin sa lugar na ito hanggang sa kaibuturan ng iyong mga buto. Bakit ka pa bumalik? Kung ganoon, bakit nandito ka pa rin? Ko ang dating tagapagmana ng pamilya Lin sa Hilagang Hangganan. 5 taon na ang nakalipas, ang lambak ng Qingmo ay nagka-interes sa maliit na bukal ng kapangyarihan na pinoprotektahan ng aking pamilya. Hindi sila nakipag-usap. Hindi man lang nagbabala, kundi isang gabi. Nagpadala sila ng 2 nakatataas na elder, at nilipol ang lahat ng 137 miyembro ng pamilya ko nang walang itinira. Nakatago ako sa lihim na bodega sa ilalim ng lupa noon, kaya maswerteng nakaligtas. Pagkatapos yun, itinago ko ang aking pagkakakilanlan, at pumasok sa mababang hanay ng sekta bilang isang simpleng tagapagsanay. Nagpanggap akong baliw at tanga rito, nanahimik at nagtiis ng lahat, naghihintay lang ako ng tamang pagkakataon. Ito ang dahilan kung bakit ako nandito. Ikaw naman. Isang karaniwang tao na tulad mo, pagkatapos mong mahirapang makatakas pababa ng bundok, bakit ka pa babalik para magpakamatay? Napakasimple lang ng dahilan ko. May naghihintay sa akin sa paanan ng bundok. 在等我。 Isang babae. Siya ang tanging dahilan kung bakit ako nabubuhay. Ang buong dahilan ng buhay ko. Dahil lang sa isang babae. Ang lakas ng loob mong patayin si Manager Ningqi. At nakuha mo pang bumalik sa malupit na sektang ito. Sinabi ko na sa'yo. Para sa kanya. Kahit pa kailangan kong ubusin ang lahat ng immortal sa kalangitan, gagawin ko. Ito, isang gamot para sa pagpapagaling. Inumin mo to, siguradong hindi ka mamamatay. Ako na ang bahala sa bangkay. 我来处理。 Bukas, ang ibabalita na lang ay nahulog siya sa bangin. Walang may paki sa isang sikim na tagapamahala ng mababang hanay ng sekta. Kailangan ko ng impormasyon. Ano ang gusto mo? Ang mapa kung saan nakalatag ang mga pinagmumulan ng depensa ng lambak ng Qingmo, at saka, ang schedule ng pagpapalit bantay ng sekta sa loob ng 3 buwan. 为轮换规律。 Alam mo ba kung ano ang pinagsasabi mo? Gusto mong sirain ang dakilang pananggalang ng bundok. Nasa sa iyo kung kaya mo o hindi. 或者做不到。 Problema ko na yon. Ang kailangan mo lang gawin ay sabihin sa akin kung nasaan ang mga bagay na yon. Sa hangganan ng labas at loob na bahagi ng sekta. 内门交界处 Kung saan pinakamahigpit ang bantay. Nandoon ang lahat ng hinahanap mo. 好。 Ang mahiwagang harang ng ilusyon sa labas ng gusali, nagbabago ang sentro nito bawat isang oras. Kakadaan lang ng mga bantay na nagpapatrolya sa loob. Mayroon lang tayong 10 segundo para sirain ang harang, at may 1 oras tayo para maghanap sa loob. Kapag lumipas na ang 1 oras, nahanap man natin o hindi, kailangan na nating umalis agad. Sapat na yun. At may isa pang bagay. May isang makapangyarihang dakilang elder na nagbabantay sa loob ng silid-aklatan. Ang kanyang espiritual na pandama ay bumabalot sa buong tore sa hindi inaasahang oras. Walang paraan para matansya ito.
May ilagan ba ng isang karaniwang tao ang pandamang iyon? Hindi. Ang espiritual na pandaman ng isang makapangyarihang cultivator ay nakakaramdam ng kahit anong hininga at tibok ng kaluluwa. Kahit magtago ka, magpigil ng hininga, o magkunwaring patay, hindi mo siya maloloko. Pero ang mahiwagang hiyas ng pamilya Lin, kapag dumaan ang pandaman ng makapangyarihang cultivator, ay pansamantala nitong may tatago ang iyong presensya. Kunin mo to. Paano ka? Kaya kung labanan yun gamit ang depensa sa ikalimang palapag, mas malaki ang panganib sa iyo kaysa sa akin. Kunin mo to, gamitin mo. Sinubukan ko na kanina. Hindi ito gumagana sa mga kamay ko. Kailangan ng tunay na enerhiya ng isang cultivator para mapaganya ang bagay na ito. Ang mahiwagang harang na ito, sa mismong saglit na magbago ang sentro nito, ay magkakaroon ng patlang sa pandaman na wala pang isang segundo. Pero walang nakakaalam kung kailan yon mangyayari. Hindi natin mahuhulaan kung saang palapag ito lilito. Ibig sabihin, sugal ito. Bumalik ako. Dahil may isang taong naghihintay sa akin sa paanan ng bundok. At kung matalo man ako sa sugal na ito ngayon, at mamatay dito, ito na talaga ang tadhana ko. Wala kang kinalaman dito. Isama mo si Yu sa ikalimang palapag para kunin ang mapa ng Porma Sion. Kung mamatay ako, ikaw na mismo ang magpasabog sa lambak ng tiyan mo. Sige. Sumunod kang mabuti sa akin. Terra. Mula unang palapag hanggang ikatlong palapag, puro pangunahing sining ng pagsasanay ang nandoon. Mula ikaapat na palapag pataas, doon palang matatagpuan ang pinakapuso ng lahat, ang mapa ng lokasyon ng alyansa ng Tiandaw. At ang espiritual na mapa ng lupa para sa pagpapatayo nito, ay nasa lihim na silid sa ikalimang palapag. Mayroong hiwalay at pansamantalang selyo doon. Mayroon akong lihim na teknik para buksan ito, ngunit kailangan ko ng lubos na konsentrasyon. Hinding-hindi ako dapat maabala. Pupunta muna ako sa ikalawang palapag, Fang. At para maghanap na rin, kung mayroong anumang mga tala tungkol sa mga espesyal na lokasyon. Sige. Sinabi mo na yon ang banal na lupain ng Taiyin. Isang pangangatawan na labis na kinababaliwan at tinutugis ng mga demonyo ng Tiandaw. Kailangan kong malaman kung ano talaga ito. Ang sukdulan ng naipong enerhiyang yin ay tinuturing na Taiyin. Ang banal na pangangatawan ng Taiyin ay hindi basta-basta matatagpuan sa isang karaniwang mortal. Ito ay bunga ng pagbagsak ng isang makapangyarihang nilalang mula sa itaas na mundo, na ang tunay na kaluluwa ay hindi kailanman mamamatay, at nagpapakita sa pamamagitan ng pagpasok sa siklo ng muling pagkasilang. Subalit, ito ay isang tanda ng matinding kapahamakan. Ang pinagmulan ng Taiyin ay naglalaman ng marahas na kalooban ng sinaunang banal na Panginoon, at ang kaluluwa ng nagtataglay nito ay ganap na lalamunin. Maging isang babaeng demonyo ng Taiyin na walang alam gawin kundi ang pumatay. Nang bumagsak ang Taiyin, ang kanyang matalik na kaibigan, ang Panginoon ng panahon, ay nawala rin sa kaitaasan ng siyam na langit. Ayon sa natitirang piraso ng kasulatan, ang Panginoon ng panahon na siyang namamahala sa ilog ng panahon, ay matagal nang nawala ang kanyang banal na karunungan. Ayon sa alamat, isinakripisyo niya ang kanyang buong banal na kapangyarihan, at nagbagong anyo bilang isang piraso ng simpleng bato, na nahulog sa mundo ng mga mortal. Sa hindi malamang dahilan, at nabura ang kanyang kaluluwa, magiging isang mangkukulam ng dilim. Kung hindi tayo makakahanap ng paraan para tuluyang maiselyo ito, magiging isang halimaw siya na walang ibang alam kundi pumatay.
Kaya naman pala. Ito nga ang lahat ng ito. Ang alyansa ng Tiandaw ay walang pakialam kung anong klaseng halimaw ang kahinatnan niya. Sila ay gusto lang gawing buhay na elixir si Suwan para sa kanilang sarili. Ha? Sino yan? Gising na naman siya. Gaya nung nasa Baryo Chandlin. Mukhang sa oras lang ng tunay na bingit ng kamatayan. Tsaka lamang siya mapupwersang magising. Isang hayop lang pala. 畜生！你刚才做了什么？ Buhay. Basta buhay siya, sapat na. Ginamit ko siya para harangan ng tatlong matitinding hampas. Ikaw. Hindi pagharang ang tawag doon. Sadyang mapalad lang akong mabuhay. Nakuha mo ba ang kailangan natin? Oo, nakuha ko na ang mapa ng kuta ng alyansa ng Tiandaw sa Hilagang Rehiyon. Pati na rin ang mapa ng Sword Abyss na gabit araw mong hinahangad. 地形图，撤。 Gusto mo ng impormasyon, gusto mo rin ng mapa. Ano ba talaga ang balak mo? Ang pusod ng pormasayo na ito ay hindi lang simpleng suporta para sa pormasayo ng bulkan. Paano mo nalaman yan? Nandito na ako ng 3 taon, at hindi naman sa wala akong alam. Ang nakakulong sa ilalim ng Sword Abyss ay isang maliit na ugat ng enerhiya ng lupa. Kapag nawasak ang pusod ng pormasayon, magwawala ang enerhiya ng ugat na iyon. Maaari itong matuyo. O ang mas malala, tuluyan itong sisabog. Kapag nangyari yun, magkakagulo ang lahat ng mahiwagang enerhiya sa buong lambak ng Qingmo. Mababasag ang pormasayon ng proteksyon, at maging ang mga elder ay hindi na makakapagligtas sa sarili nila. Magiging isang tuyong lupain na walang silbi ang lugar na ito. Gusto mong sirain ang ugat ng enerhiya? Oo. Gusto kong tuluyang wasakin ang lambak ng Qingmo. Pero pag-isipan mong mabuti. Bukod sa mga formation sa ilalim ng Sword Abyss, may iba pa doon. Ayon sa bali-balita, may isang sinaunang mabangis na halimaw na nakakulong sa loob ng Sword Abyss. Kapag pumasok ka, 之后， hindi sigurado kung makakalabas ka ng buhay. Alam ko, 知道 tingnan na lang natin kung sino ang mas matigas ang kapalaran. Isa kang ganap na baliw. Pagkalipas ng 7 araw, gaganapin ang paligsahan ng mga panlabas na alagad sa lambak ng Qingmo na nangyayari lang kada 10 taon. Sa oras na yun, ang lahat ng nagbabantay ay nakatutok sa pangunahing bundok, at iyon ang oras na pinakamahina ang depensa sa Sword Abyss. Iyon din ang tanging pagkakataon natin. 7 araw.
Sige, gawin natin 7 araw mula ngayon. 在7天后， Pagkalipas ng 7 araw, sa araw ng paligsahan. Iyon din ang araw ng pagbagsak ng lambak ng Qing mo. Patay na si Liu Quan. Walang pakialam ang mga cultivator kung mabuhay man o mamatay ang tagapamahala ng mga panlabas na alagad. Agad na nagpadala ng bagong tao ang bulwagan ng pagpapatupad. At bago magsimula ang paligsahan ng mga panlabas na alagad, may 7 araw pa ang natitira. Kumain ka na. Mukhang ilang araw ka nang hindi 好几天 kumakain. 没吃东西了， Nanginginig pa ang katawan mo. 发抖。 Kagabi nang bumalik ka, 你回来的时候， puno ka ng dugo. 穿着鞋， Kala ko ngang matandang to, hindi mo na malalagpasan ang 活 kagabi. 不过昨晚了。 Ibinigay mo sa akin. Ano na lang ang kakainin mo? Bakit? Bakit mo ginagawa to? 为什么？ Sa bulok na lugar na to, walang puwang ang maraming bakit. 为什么？ Hindi tayo itinuturing na tao ng mga Panginoon. At kung pati tayo ay hindi na rin ituturing ang sarili natin bilang tao, doon na talaga tayo tuluyang matatapos. Sige na, kumain ka na. Huwag kang mamatay rito. Salamat sa magandang laban. Ha 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 ha. Ha ha ha. Sa mismong sandali na tumilapon siya pabalik, naiwasan niya ang lahat ng nakamamatay na direksyon. Ang atakeng yun ng bola ng apoy ay mukhang napakalakas. Sa katunayan, kahit ang kanyang katawan ay hindi man lang nalinlang. Madaling araw. Nagtatago siya. Ikaw.
Pagkalipas ng 7 araw, kung alam ko lang sumugod at mang-agit na parang ulol na aso, hindi ko man lang mapapatay ang mga bantay sa tapat ng pinto ng silid ng mga kasulatan. Ha? 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 Ha 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 ha. Ha 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 ha. Bukas, pagkatapos ng pagsubok sa mundong mortal, bubuksan ng mga nakatatanda ng inner sect ang selyo sa paligid ng bangin ng espada upang kumuha ng kaunting enerhiya ng espada bilang gantimpala para sa 10 nangunguna sa malaking paligsahan ng sekta. Iyon ang mahiwagang harang ng bangin ng espada, ang tanging sandali kung kailan magkakaroon doon ng Lomet. Gagamitin ko ang guhit ng mahiwagang porma sayo na ibinigay mo sa akin sa silid ng mga kasulatan, upang pilit na mapunit ang Lomet na iyon, at palihim na pumasok doon. Ngunit tatagal lang iyon ng kasing ikli ng kalahating patpat ng insenso, kung hindi tayo makakalabas bago maubos ang kalahating patpat ng insenso, at mabulabog natin ang pinakamataas na elder. Pareho tayong madudurog na parang giniling na karne. Baka mamatay tayo bukas. 可能会死。 Alam ko. Natatakot ka ba? Dati, oo. Natatakot akong walang makain, natatakot akong mabugbog. Natatakot na baka hindi makapag-ipon ng sapat na pagkain. Natatakot na baka sa isang galit lang ng tagapangasiwa ay mapatay ako. Dahil natatakot ako na kapag namatay ako, ang taong nasa ibaba ng bundok ay hindi na rin mabubuhay. Ngunit ngayon, wala nang silbi ang matakot. May naghihintay pa sa akin. Hindi ko siya pwedeng paghintayin ng matagal. Sa mortal na ito na wala man lang espiritual na ugat, ngunit may kakaiba siyang bigat at kapangyarihan na hindi maipaliwanag. Magkita tayo bukas ng umaga. 明早现。 Oh,
Kalahating patpat lang ng insenso ang mayroon tayo para tumalon. Ang bagay na iyon. Gising na pala kayo. Sa wakas, matapos ang 300 taon, may sariwang laman at dugo na namang napadpad dito. Na nahulog sa sumampang kulungang ito. At ang mas matindi pa rito. Ang isa sa inyo ay hamak na mortal lamang. Ha 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 ha. Mga basura ng lambak ng Ching mo. Ubus na ba at namatay na ang lahat ng mga disipulo ninyong may espiritual na lakas? Sa iyong katawan. Paanong mayroon kang aura ng dakilang Panginoong iyon? Ang dakilang Panginoong iyon. Minsan ko lamang siyang nakita, may 10,000 taon na ang nakalipas. Bata pa ako noon. Nang sumama ako sa aking dating Panginoon sa dakilang digmaan ng mga Diyos at demonyo. Sayang nga lang. Sa buong buhay ng dati kong Panginoon, siya ang isa sa pinakarerespeto nitong Diyos. Isang nilalang na may kapangyarihang magpasunod sa batas ng panahon, na nakipaglaban ng balikat sa balikat kasama ang Diyos ng buwan na si Tai-Yin, at nagpabagsak sa libo-libong demonyo ng panahong iyon. Tinawag siya ng sanlibutan bilang Panginoon ng Oras. Ang Panginoon ng Oras. Tugma nga ito sa nakasulat sa sinaunang aklat na iyon. Nang lumaon, pumanaw si Tai-Yin. At tuluyan na ring naglaho si Xuanji. Sabi noon ng dati kong Panginoon. Noong araw na pumanaw si Tai-Yin, huminto sa pag-agos ang ilog ng panahon sa loob ng 100 taon. Sa nakalipas na 10,000 taon, buong akala ng aking Panginoon ay namatay si Xuanji sa labanan. Hindi niya inasahan na ginawa pala nito ang sarili bilang isang bato. Ang batong ito ay ang pamanang iniwan ng Diyos na iyon kapalit ng buong lakas ng kanyang pagka-Diyos. Hindi ito dapat napunta sa isang mortal na tulad mo. Ngunit dahil pinili ka nito, ibig sabihin ay dumating na ang taong matagal na niyang hinihintay. Hinihintay. Ako. May mga kasagutan na hindi ko kayang ibigay sa iyo. Pumayo ka na. Dahil dala mo ang kanyang tanda. Ang mga bagay na narito. Hindi kita pipigilan kung kukunin mo ang mga ito. Wala nang sapat na oras ang Diyos na iyon.
Kaya naman nakatala doon na mga sinaunang halimaw lamang ang naninirahan dito. Hindi man lang nabanggit na nakakulong pala rito ang kaluluwa ng isang sinaunang bayani. Ha 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 ha. 10,000 taon na. Sa wakas, muling nakalaya ang matandang si Duguhan. 于重见天日。 Eka, isang hamak na mortal na walang man lang kahit anong banal na ugat. 凡人废体， Kahit na pinipigilan ng matinding aura ng aking espada, hindi ka pa rin bumabagsak. 朝下 Gamit ang katawan ng isang mortal, at kahit walang kahit kay-titing na banal na enerhiya, nagawa mong gamitin ang dalisay mong galit at determinasyon 10年， upang buuin ang puso ng espada. Kaya pala naramdaman ko ang pagyanig ng kaluluwa mo kanina. 夫的共鸣。 Ha 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 ha. Bata, para saan ang iyong pagwasiwas ng espada? 为何挥剑？ Sino ang nais mong patayin? 杀谁？ Papatayin ko ang mga immortal. Papatay ng mga immortal gamit lang yang sirang-sira mong katawang lupa. 破烂的凡人躯壳。 Ha 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 ha. Noong araw, hinati ko ang ilog ng kalangitan sa isang tagalang, at pinaslang ang hindi mabilang na mga tunay na immortal. Ngunit sa huli, nawasak pa rin ang aking pisikal na katawan, at ang natitira kong kaluluwa ay nakulong dito ng 10,000 taon. Walang katarungan ng langit. Ang mga immortal ay puno ng pagkukunwari. 善之徒， Bata, dahil naglakas loob kang kalabanin ng langit gamit ang buhay mong mortal, ibibigay ko ang iyong hiling. 你 Mayroon akong isang pamamaraan ng espada, na kung tawagin ay pagsalungat sa tadhana. Isang taga ng pagsalungat sa tadhana, hindi nito kailangan ng banal na ugat, at hindi rin kailangan ng banal na enerhiya. Ang kailangan lang ay ialay mo ang lahat ng mayroon ka. 自己的一切。 May lakas loob ka bang tanggapin ito? 敢不敢接？ Isang kabayaran lang yan. Ah. Ah. Oh. Ito ang pamana ng demonyo ng espada. Maging ang kasuotan niya ay nabuo mula sa madilim na aura. Bata. Sa wakas, hindi ka na mukhang isang hamak na mortal ngayon. 不像个凡人了。
Nawasak na rin ito. Malapit nang magwala si Kuya Lin. Ubus na ang oras ng isang insenso. Bilis, umalis na tayo.走。Ang aura ng tatlong dating kaibigan. Taiyin, Guangyin, Dugo. 10,000 taon na. Ang tadhana ng 3 taong ito ay napunta lahat sa isang mortal. 身上 Ang mundong kangmang na ito ay malapit nang magbago ang ihip ng hangin. Oh. Ah. Anong nangyayari? Nawasak ang dakilang depensa ng bundok tiger. Mga walang silbi. Kahit ang pinakapuso ng depensa, hindi nyo mabantayan. Kung hindi nagkataong nag-iinspeksyon ng emisaryong ito sa Hilagang Piitan, ang reputasyon ng Tiandaw Alliance ngayon ay tuluyan nyo ng nasira. Nandoon sila. Nawasak na. Nawasak na ang dakilang depensa ng bundok tiger. Sira na ang pundasyon ng lambak ng Aoki. May katapusan din pala kayo. Tapos na kayo ngayon. Tatakas kayo. Sa tingin nyo ba, kayong dalawang tila mga langgam, ay may lakas ng loob na galawin ang pundasyon ng aming Tiandaw Alliance? Isang golden core. Lintig. Nakalkulo ko na ang lahat ng puwersa sa lambak ng Aoki. Ang hindi ko lang napaghandaan ay ang inspektor ng Tiandaw Alliance.
na darating sa mismong oras na ito. Hindi ko akalaing may isa pa palang walang spiritual root. Talagang nakakagulat. Ibigay mo sa akin ang banal na kasulatan. Pag nasaliksik ko na ang iyong kaluluwa, dudurugin ko ang iyong katawan at kaluluwa ng walang maiiwang bakas. Huwag kang mangarap. Oh. HMPH. Sinusubukan mong pigilan ang hindi mapipigilan. Ang buhay mo. Kailangan mo lang isakripisyo ang lahat ng mayroon ka. Oh. Buisit. Tumabog na ang depensa, umatras muna tayo. Takbo. Anong gagawin mo? Nawasak na ang depensa. Sira na ang daluyan ng espiritual na lakas. Tapos na ang misyon mo. Dalhin mo ang batong iyan at bumaba ka na ng bundok. Tumakbo ka ng napakalayo. Lumayo ka hanggat kaya mo. Paano ka naman? May mga utang pa akong dapat singilin. Ang sagong iyon na nasa antas ng Golden Core ay malapit nang makawala sa pinsala ng pagsabog. Kapag pumunta ka sa pangunahing bulwagan ngayon, para ka lang nagpapakamatay. Saka ko naiisipin kapag nandoon na ako, Luyan. Huwag kang mamamatay. Ikaw din. Pigilan niyo siya, isa siyang baliw. Ito ang ulol na aso mula sa silid ng mga taga-silbi, si Lu Yuan. Paano niya nagawang manggahas? Taksil, nang ahas kang sirain ang aming sekta at patayin ang aking mga alagad. Ngayong araw na ito ang iyong katapusan. 3 nakatataas na elder. Sila lang ba? Isang hamak na taga-silbi, nangangahas na hominin ako.
Nagpupugay po, Master Guichen. Tumayo kayo. Humayo kayo. Ano? Paano nangyari yon? Gamitin mo ang iyong aura ng pagpatay para labanan ang lamig. Ha? Siyam na siklo ng sagradong mantra, unang siklo. Ha 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 ha. Hindi mo na nga man lang mahawakan ang espada mo. Kung ganoon, dito na ito nagtatapos. Arg. Inilipat niya sa kaliwang kamay ang kanyang espada, pero sa halip na hamina ay lalo pang lumakas ang puwersa nito. Kung hindi natin pupuksain ang batang ito, tiyak na babagsak ang aming sekta ng Qingmo, tanggapin mo ang aking atake. Kapag lumabas ang espadang ito, manginginig ang mga demonyo at sila ay pupuksain. Ang tugatog ng sining ng espada ay wala sa pisikal na lakas, kundi nasa momentum nito. Ang isang espada ay nagiging 10,000 espada. Kayo ay hindi niyo ako mapipigilan. Ikaw na isang hamak at mababang alipin. Itinututok mo ang iyong espada sa akin. Ikaw na isang mortal na wala man lang kahit kapangyarihang espiritual. Ang lakas ng loob mong itutok ang iyong espada sa akin. Lumuhad ka. Alam ko kung bakit ka naparito para magpakamatay. Para sa sakiting bata na yun mula sa nayon ng Changlin, ang babaeng nagngangalang Suwan. Ha 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 ha. Akala mo ba talaga may napoprotektahan ka sa babaeng yan?
Akala mo ba talaga na kapag dinala siya ng halimaw na nakaitim na kapa, ay mabubuhay siya? Matagal na siyang hindi tao. Sa sandaling magising ang kanyang banal na katawan ng Tailin. Patay na siya noon pa man. Ang nakuha mo kapalit ng 3 taon mong dugo at pawis ay wala kundi isang, walang lamang katawan na naglalaman ng diwa ng sinaunang Diyos ng demonyo. Tapos ka na bang magsalita? Kahit pa halimaw siya. Halimaw pa rin siya ni Lu Yuan. Wala kang karapatang husgahan siya. Oh. 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 Talagang kahanga-hanga. Walang katulad. Katawan ng isang mortal. Ngunit nagawang maglaman ng napakalakas na kapangyarihan ng sinaunang espada. Sa katawan mo. Ano ba talagang lihim ang nakatago? Iyon ba ang batong nagtatago ng iyong espiritual na presensya? O ang mismong pamana ng kapangyarihan ng espadang ito? Sayang nga lang, ang mortal ay nananatiling mortal. Matapos mong iwaswas ang espadang yan, para ka ng kandilang nauupos ngayon, hindi ba? Ibigay mo sa akin ang iyong lihim. At hahayaan kitang mamatay ng mapayapa. Kung hindi, ang sakit ng pagpunit sa iyong kaluluwa ay magpapagsisi sa iyo kung bakit ka pa isinilang sa mundong ito. Wala akong lihim. Ang mayroon lang ako ay ang walang silbi kong buhay. Mukhang isa ka nga sa mga taong hindi sumusuko hanggat hindi nakikita ang sariling kabaong. Yuan. Kuya. Ito. Anong klaseng kapangyarihan ito?
Sino mang magtangkang humawak sa kanya ay mamatay. Isang hamak na. Sisid lang hindi pa nga ganap na nagigising. Ang may lakas loob na paluhurin ng sagong tulad ko. Walang hanggang batas ng langit, mga magulang ni Zuo Shen. Para sa akin na sugo. Napakaganda nito. Ha 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 ha. Ang hamak mong mortal na katawan. 躯壳 Kaya nitong makayanan ng kapangyarihan sa pagbangon ng banal na Panginoon. Ngayon na, 现在 mga buto ni Yuan Yin, bumangon kayo. Kuya Yuan, huwag mo siyang hawakan. Mabuhay ka. Mabuhay ka. Lumayas ka. Hindi kayo palalampasin ng alyansa ng batas ng langit. 不会放过你们。 Sa 9 na langit at 10 lupain. Wala kayong matatakbuhan. 容身之地。 Ang mga salitang yan. Sabihin mo yan sa mga taga-baryo ng Changlin. 说吧， Simulan na. Banal na lupain ng Taiyin. Panginoon ng panahon. Diwa ng espadang sumusuway sa tadhana. 3 sinaunang sakuna ng espada ay nagsama-sama lahat dito.
Hindi ko sila kayang tapatan ngayon. Kapag nagtagal pa ito, oras na ganap na magising ang banal na Panginoon. Hindi na ako makakatakas pa ng buhay. Tatandaan ng alyansa ng batas ng langit ang utang na ito. Sa susunod nating pagkikita, hindi lang ako ang mag-isang haharap sa inyo. Ha ha ha. Huwag. Ikaw. Nagawa mo nga talaga. Senior, iniligtas niya ulit ako gamit ang koneksyon ng kaluluwa at buhay. Ang kasalukuyan niyang katawan. Ang kaidang iyon na gumagapo sa kanyang banal na lakas ay bumisag sa selyong inilagay ko. 布下的封印。 Hindi lang iyan. 如此， Pinilit niyang gamitin ang ipinagbabawal at lihim na sining ng angkan ng Taiyin. 秘术 At ang lakas ng kanyang buhay na dapat sana ay gagamitin para pigilan ng mga kamay at paa ng makapangyarihang Panginoon, ay ibinigay niya sa iyo. Kaya naman, ang kapangyarihan ng Taiyin ay nagsisimula na siyang ubusin ngayon. Sinabi ko na sa iyo noon doon sa kuweba, 说过， na ang ritual na bumabaligtad sa tadhana ay tatagal lamang ng pinakamatagal na ang 1 taon. Pero mangyayari lamang iyon kung hindi niya gagamitin ang kapangyarihan ng Taiyin mula sa pinakapuso ng kanyang lakas. Dahil sa 2 beses na pagkaubos na ito, ang 1 taon na palugit ay tuluyan ng umikli ng husto. 压缩到了极致。 Gaano na lang katagal ang natitira sa kanya? 3 buwan. Pagkatapos ng 3 buwan, kung hindi pa natin mahahanap ang paraan para tuluyan siyang maiselyo, o isang banal na kagamitan na kayang maglaman ng lakas ng Taiyin, 涂上神器， tuluyan na siyang lalamunin ito. 吞噬。 At kapag nangyari iyon, kahit na maubos pa ang lahat ng yaman at lakas ng bulwagan ng Nimeng, kailangan pa rin namin siyang patayin gamit ang sarili parentang mga kamay, upang hindi maging isang lupain ng kamatayan ng mundong kangmang. Iyan ang huling desisyon ng bulwagan ng Nimeng. 命格的底线。 Dati, nung nandoon pa ako sa bundok Zai, tinatawag ako ng mga panlabas na alagad doon na ulol na aso. Iniisip nilang nababaliw na ako. Dahil para lamang sa kalahating piraso ng chichirayang hipon, ay handa akong isubsob ang aking ulo ng 100 beses sa putikan sa harap ng tagapamahala. Pero ang totoo, wala silang alam. Kalaunan, nagkasakit si Warner. Napakalubha ng sakit niya. Gusto ko lang siyang mabuhay. Kahit pa kailangan kong lumunok ng nakal-alasong abo at maging isang alipin. Pero,
Basta't mabuhay lang siya para makita ang mundo sa labas ng bundok na ito. Sulit na ang lahat. 现在 Ngunit ngayon, sinasabi ninyo sa akin, na 3 buwan na lamang ang natitira sa kanya. Kung ganoon, gagamitin ko ang 3 buwang ito, para hanapin ang paraang iyon. At kapag hindi ko ito nahanap, sasabay akong mamatay sa kanya. Pero kapag nahanap ko, magkasama tayong mabubuhay. Ganoon lang ka-simple. 3 buwan. Mas mahaba pa sa 3 taon. Sapat na yun. Senior. Kung sa huli, 最后 maging isang halimaw talaga ako na magdadala ng malaking kapa, hamakan. Pakiusap bago pa siya masaktan ni Warner. 伤害他之前， Patayin mo na ako. Hindi maaari. Kuya Yuan. Kuya Yuan. Sa buong buhay ko, ang pinakamagandang kapalaran ko ay noong gabing manyebe 5 taon na ang nakararaan 下雪的冬天， nang makilala kita. Kung ang dulo ng buhay kong ito ay ang maging isang halimaw na sasaktan ka, 怪物 mas pipiliin ko pang matapos na lang ito ngayon. Tunay ngang mapaglaro ang tadhana at kapalaran. 话弄人， Kailangan kong pumunta sa gitnang lupain. Ang selyo ng sagradong kasulatan ng Xuanming, pati na rin ang mga pahiwatig tungkol sa katawang Taiyin, ay hindi mahanap dito sa hilagang rehiyon. Kaya kailangan kong maglakbay sa pinakapuso ng gitnang lupain. Maaaring may makukuha tayong impormasyon mula sa mga especially iya doon. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya para mahanap ang lunas. Mangako kang mananatili kang buhay. Magkita tayo sa gitnang lupain sa loob ng 3 buwan. Sige. Magkita tayo sa gitnang lupain. Dahil nasa iyo ang payo ng matandang ulol na iyon. 在你身上， At kinilala ka na rin bilang Panginoon ng sagradong simbolo ng dakilang Diyos. Ako na mismo ang sasama sa iyo para makita kung ano ang naghihintay sa malawak na mundong ito. 苍茫界 At kung anong gulo pa ang maaari mong likhain dito. 莫大的浑水， 开出怎样的结果？看着你 3 taon, mahigit 1,000 araw at gabi. 跟日夜， Warner, patawad. Ang gamot na ito. Hindi ka pa rin ito napagaling. Huwag kang humingi ng tawad. Alam ko kung gaano karaming hirap ang pinagdaanan mo kumpara sa elixir na ito. Mas mabigat ng 10,000 beses. 顾客，记着你的脸色， Ang batong ito. 我等你 Tila kay tagal akong hinintay nito. Higit pa sa 17 taon. Mas matagal pa roon. 爱着你，像心跳难住。 Taiyin. Buhay ka nga talaga.
还活着。 Huwag mo akong bigyan ng problema. Pero ang pag-ibig na ito ay nasa loob na ng katawan ko ngayon, kaya ako. Ayaw ko sa problemang ito. Dalhin mo ito sa mundo. Napaka. Marahas mo naman.